ng ating vlogs, Badong Arateles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Senator Amy. Barado po si Martin. No? Inakusahan po talaga na si Martin talaga ang ang punot dahilan nitong nung pagkasira ng Uniteam, no? Marami pong sinabi, masakit po niyan yung hindi ka naman Marcos. Hello. Yan po ang pambabara. Marami pa po tayong pag-usapan na nagkaunsihan po, no? Sa tingin ko itong si Tiwalang-Tiwala, tuwan-tuwa po si Subiri dahil sa tingin niya ay sa kanya ipinagkatiwala itong Chacha, pero tuloy pa rin po ang permahan dito po sa tinatawag nating People's Initiative. Kung saan po makakarating yan, marami pong revelasyon. Si Erwin Tulfo po, nag-guest po kay Karen Davila at marami pong sinabi itong si Erwin Tulfo. Naglahad na po. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Unahin na po natin tong issue ni Senator Amy Marcos. Hindi na po ako magpapaliwanag dito, no? Ito na lang po yung sinabi na mismo ni Senator Amy. Kaya lang ayoko pong yung tape kasi baka balang araw makapiright tayo. Okay. Ito po ang sinabi ni Senator Amy, binulgar niya po na ito po yung nung sinita niya, no? Hindi naman pala totoo na hindi niya sinisita itong si Martin. Katunayan, nung sinita niya, mga sinabi ni Senator Amy Marcos. Ito po, ang sinabi ni Senator Amy Marcos, mga ilang buwan pa po ang nakalipas. Hindi na tama yung ginagawa ninyo kay BP Sara at kay Pangulong Duterte. Hindi naman sila nakikipag-away sa atin. Napakatatapang ng mga Duterte. Tama po to, no? O, yan. Matapang nga, ang bait-bait sa atin. Wala naman ginawa kundi tumulong. Ito po, salita po to ni Senator Amy Marcos. Nakipag-alyansa kaya nakabalik. O, ito, putulin muna natin rito. Ito po ang hindi nare-recognize nitong mga tukmol na vlogger ng mga tambaluslos, no? Hindi nyo nare-recognize yung fact na yung pakikipag-alyansa ng mga Duterte sa mga Marcos, ayan yung pangunahing dahilan ng pagbalik. Ano po yung ibig sabihin kaya nakabalik? Kaya po nakabalik sa Malacanang yung mga Marcoses, no? Nare-recognize po yan ni Senator Amy ang matalinong Marcos. Hindi po, matalino rin si Pangulong Marcos, pero sa tingin ko mas matalino, mas si Amy yung gusto niyang makabalik sa Malacanang, no? Gusto niyang i-redeem, no, yung pangalan ng kanyang pamilya. Pero by the looks of it, Senator Amy, no, pag hindi mo nabantayan itong kapatid mo at nalunod diyan sa pinsan mo, sayang lahat ng sayang lahat ng pinaghirapan, no, na makabalik. Ayan, no, nare-recognize. Ito po yung ayaw i-recognize ng mga Tambi vloggers, ng mga Marcos loyalists, no? Ito po, katotohanan po to. Yung sinasabi ni Amy na nakipag-alyansa kaya nakabalik, no? Hindi po dahil sa kabaliktaran na kaya nanalo si BP Sara o kaya presidente po si Duterte. Ibalik lang po natin yung sitwasyon noon, ha. Number 1 po sa lahat ng survey. Kasi wala nanonood. Kaya inagahan ko na wala nanonood pagkadating ng 12:00. Tayo-tayo na lang, kukunti lang. At least dito may laban-laban tayo. Number 1, si Sara Duterte, anak siya ng presidente, no? Lahat ng
advantage na kay Sara Duterte noong 2022 kung gugustuhin niyang tumakbo. Pero yung sinabi, no, sana tinatalaban kayo. Ha? Kung hindi, sa bagay, alam mo yung mga Tambi vloggers tsaka mga PBBM vloggers, tinatablanan nila si Amy Marcos eh. Grabe. Sa lahat po, no? Marcos loyalist kayo, tatablahin niyo si Marcos. Okay. Balik po tayo. Ano bang gusto mo? Ito, sinabi, bakit natin inaaway? Ito po yung mga wordings ni Senator, ang di naman nakikipag-away. Nagalit sa akin. Nagalit daw sa kanya si Martin. Ito po ang sinabi ni Martin. Nagalit sa akin, mas Duterte pa raw ako kaysa sa Marcos. Sa loob-loob ko naman. Ito po ang sinasabi po to si Senator Amy po to nagsasalita. Sa loob-loob ko naman, hindi ka naman Marcos. Hello. Real talk po 'yan, no? Sinabihan siya ni Martin, mas Duterte ka pa kaysa sa Marcos. Alam niyo si Senator Amy lang yung message ngayon sa grupo na 'yan, no? Alam niyo po, eto na lang, napakasimple, no? Yung naninira sa inyo ng ilang dekada, mas gusto nyo pang kakampi kaysa sa mga Duterte. Pero wala na yan eh. Too late na eh, di ba? Wala na, wasak na yan. Pero in hindsight, no? May mali talaga eh. At isang tao lang talaga yung nag-break niyang unit team na yan. Pero napaganda na rin, no? Alam nyo, wala tayong pagsisisi sa lahat eh, no? Maganda na rin na naganap yan. At least nakilala ng mga tao na hindi kahit sino na lang ang uupo. Na-realize natin kasi noong araw, wala na tayong kapag-apag-asa sa mga namumuno eh. Pagka nahalal, pagkatapos ng unang sona, balik na naman sa dati, kanya-kanyang kayod na naman, parang wala na namang gobyerno. Gusto mo maligtas, iligtas mo sarili mo. Kung may gulo, may mga adik, bahala ka kung paano mo poproteksyonan ng sarili mo. Ganun tayo nun. Tapos nakaranasan natin magkaroon ng Duterte. Kaya nagtataka kayo bakit yung mga tao asang-asa sa gobyerno. Nakaranas tayo ng mga Duterte. Ng katotohanan at nalalaman din ng mga tao ngayon na hindi pala lahat ng mga gobyerno kayang gawin yung ginawa ni Pangulong Duterte. Okay. Ngayon, ano na lang, pati po yung pagre-report, grabe. Yung pagre-report na lang mismo. Ito po, maraming nagtataka sa inyo. Tama naman yung report. Kaya lang may panlilin lang dun. Yung gumawa niya, yung PCO, yung parang may sinabi nyo na merong 95% na binayaran na yung utang. Pag narinig mo 95% binayaran na yung utang ng Pilipinas. Putan, dating nun sa tao, wala na tayong utang, binayaran na ni Marcos, 1 taon pa lang. Di ba? Bakit nyo ire-report ng ganun? Di ba? Yun yung question namin eh. At bakit kayo nagre-report? Sabi ko nga, talaga? Kayo lang ba talaga ang presidente nagbayad ng utang? Isa yan, di ba? Isa yan. So may panlilito. Huwag nang panlilin lang. Ayaw nyo tanggapin yung panlilin lang. Mayroong panlilito kayong ginagawa. Akala ng mga tao, una, si Bongbong lang ang nagbayad sa lahat ng presidente. Na siya lang yung nagbayad ng utang. Hindi po totoo yan. No? Lahat po ng presidente nagbayad ng utang. Kung hindi na tayo pautangin. Kampi-kampihan po yan, yung international na tagapautang. Hindi po basta-basta magpapautang yan. O yung ikalawa nilang palpak na yung report po nila, yung sa Farm Bill, Farm to Market Road, inangkinan nila na kanila lahat yun. Tapos eto nga po, yung report po nila dito sa may, bago pa pala yan, yung investment. Nung una nilang sinasabi, trilyon. Tapos bumaba.
Kasi ang dami nag-point out, ano lang pala yung nire-report nyo eh. Ha? Ang nire-report nyo naman pala ay hindi naman pala tunay na report. Kung hindi, ang nire-report nyo pala ay pangako pa lang o pledges pa lang. O so binawasan nila ng binawasan. Tapos may report na naman na may report na naman sila na, ito latest yung nire-report nila na pinakamataas, pinakamarami nag-invest sa Pilipinas. O in-expose po sila ngayon ni sino ba yun? Yung sa Manila Times, si Tiglaw. Talagang lalaki po yung investment natin kasi pati pala yung mga pinangako pa lang, yung mga nagkapirmahan pa lang at saka yung malupit doon, pati po yung susweldohin ng mga OFW, yung mga kita ng OFW, ayon to kay Tiglaw hindi po to sa akin, hindi naman ako ekonomista. Kino-quote lang natin si Tiglaw. Pati pala yung kikitain ng OF na Saudi, kasama dyan. Sa investment na, sabi nga ni Tiglaw kung isinasama niyo pala yung kita ng mga OFW, ay tayo ang pinakamaraming bilang isinasama nila na direct investment. Tayo pala laging pinakamalaking investment kasi pinakamaraming nagpapasok ng dollar OFW. Sabi ko, patay na. Pati pala yung direct investment. Kasi iba po yung nire-report ng Bangko Sentral Bumaba yung investment natin eto na naman po, yung sa NPA. May panlilin lang po Merong panlilito pala. Huwag panlilin lang. Kasi syempre, kinokorek ko po may panlilito. Nalilito po yung mga tao. Maaaring tama yung deklarasyon nyo, no? Na zero guerrilla front active. Paano hindi active? Na bigla nag-active ngayon. Lumusob Sana po walang panlilito, no? Para lang po tapos time and again, napoprove na mali yung gustong iparating ay hindi naman pala yun. Kaya ang dami nag-react kala ko ba wala na NPA? Bakit meron pa rin labanan? Kasi nga, nalito yung mga tao sa report nyo. Pinagmalakihan nyo pa nga kagad yung mga Duterte, di ba? Yun yung point ko Maging makatotohanan po tayo sa report kasi po nung panahon ni Duterte, wala pong report Nakikita namin yung mga trabaho Alam na po namin na hindi na po tuloy yung build. Huwag na po tayong mag-numero. Wala pong kwenta yung numero Mas visual, mas maganda mas nakikita yung trabaho. Okay, punta po tayo rito sa una. Sa balita po, nakita ko. Ini-interview si COMELEC chairman. Di ba ito yung sinabi ni Senator Amy? Yung in-expose ni Senator Amy, pati yung timeline na hanggang April, marami na po na may mga pirma sinasubmit na po sa mga local COMELEC. Yung mga local COMELEC po, meron ng instruction yung COMELEC na i-check kung naka 3% bibigyan ng certification. Ilan na po? Quezon City, hindi naman buong Quezon City. Ilan na po sa Quezon City? Meron basta mga 3 area na po yung nagsasubmit sa COMELEC. Tuwan-tuwa po si Zubiri na kala niya siya yung mamumuno sa Chacha. Tuloy-tuloy pa rin pala yung pagpapapirma ngayon. Nagkakalinlangan ba kay Zubiri? Kawawa naman. Asang-asa, pagkakataon niya ng sumikat. Nagtataka rin ako Bakit binigay nilang ni Martin? Bakit gano'n na lang ang sabi ni Martin, susuportahan niya si Zubiri? Dahil yun ang utos ng Pangulo. Pero tuloy-tuloy pa rin. Ito po ang mga revelasyon na naririnig ko. Pinanood ko po yung interview ni Karen Davila dito po kay Erwin Tulfo. Ano-ano po yung
mga natuklasan natin. Nagte-take notes na po ako, makakalimutin tayo. Marami po eh. Una, sabi ni Erwin Tulfo, ang dami raw problema ngayon, di ba? At binabatikos daw sila sa Kongreso, kaya hindi na nila priority yung Chacha. Lahat po yun yung priority. Pati nga si prioritize na eh. Si Subiri, prioritize na eh. Tandaan nyo po si Subiri ha. Kaya nga sabi natin eh, nilagay nila si Robin Padilla dyan eh. Sa amendments, constitutional amendments para mapawalan silbi. Tignan nyo, initsepweran nila ngayon si Robin Padilla. Itsepwera, di ba? Okay. Ito po, una, hindi na raw priority yan dahil ang dami raw problema ng Pilipinas. Correct. Pero hindi po yan yung nakikita namin eh. Lahat po, panay chacha. Ikalawa, may grupo pala. Ito na ngayon. Ang pahiya na naman ito, si Abe. Sabi ni Abe, mga congressman daw nangunguna eh. May grupo po ang tinatawag na pirma. Sila raw po yung nagpapapirma. May meaning yung pirma na yan eh. Tignan nyo na lang kung ano yung meaning niya. Bakit ba walang nagko-comment ngayon? Wala bang nagko-comment o hindi ko lang nakikita? O nakikinig lang lahat? Minsan hindi ko na maunawaan eh. Tignan ko nga rito, mas marami kasi dito sa ano eh. Baka salita ako ng salita, puta, nakapatay. Nakapatay na. Nakapatay na pala ako. Okay lang po yan para may laban-laban ako. Wala nanonood paggabi. O at least yan, no? May 700 na kagad, 600 na kagad tayo. Teka lang ha. Dito ako titingin. Para hindi ko alam kung may kausap ako. Baka salita ako ng salita eh. Okay. Ikalawa po, meron palang grupo na pirma. Alam niyo po ito ha, sinasabi nila nakusa daw yan. Alam niyo imposible. Nabalitaan niyo pa ba? Alam niyo po yung mga organisasyon, di ba? Hirap na hirap po sila yung sa angat buhay ni Lenny. Napalaganapin sa buong Pilipinas. Tapos biglang meron daw grupo yan, hindi raw mga congressman, sabi ni Tulfo. Si Tulfo ang taga siya yung nagdadala ng pangkalahatan na. Okay, sabi ni Tulfo, may grupo daw po na pirma. Hindi raw po mga congressman yan. Talaga? May biglaan. Nagsasalita lang po ng public ano na nga yan? Yung initiative niya. Ano na nga yung people? Susulat ko nga yung pinayan. Lagi ko nakakalimutan. Hindi public eh. People's. Yun, people's. Okay. Ang nagsasalita lang po ng Desyembre niyan, mga congressman, People's Initiative. Tapos sasabihin nyo ngayon na may grupo na pirma ang pangalan. Meron daw grupo na pirma, sila daw namamahala dyan. Wala raw kinalaman yung mga congressman. Alam nyo po, napakahirap pong pagbubulahin na pa kami, no? Meron po bang, nalihim? Biglang nagtayo ng mga lihim? Tapos kalat kagad sa buong Pilipinas? Huwag naman po nyo kaming binobola as Congressman Tulfo, no? Wala namang pong bulahan. Imposible po na wala kayong kinalaman yung mga congressman dyan. Imposible po na mayroong grupo sa buong Pilipinas kagad na nakalatag agad. Mula Desyembre hanggang January. Ano pa lang ngayon? No? January 17. Hindi po ganyan kadali yung magpalakad ng mga papirma na ganyan na isang grupo na hiwalay, walang koneksyon. Kayo po ba naniniwala kayo na yan ay independent, yung pirma na yan? Walang kinalaman yung mga congressman dyan? Parang, may bigla na lang, may bigla.
Pwede ba yun na may bigla na lang na, ay may grupong pirma. Nagpapapirma. Meron na po. Nakasubmit na po yung mga nauna. Unti-unti na po sa Bicol, dito sa Quezon City, meron na. Binalita sa 24 oras eh. At sinabi po na ganito pong ginagawa ni Garcia dahil People's Initiative yan, tinitignan na po nila ngayon kung yung pirma mo ron at saka yung pirma mo ron sa voters certification pareho, kinokorek na nila, minamanual na po ng mga COMELEC official. Pag per district may 3%, se-certify nila na may 3%. So gumagana po. Ano itong sinasabi ni Zubiri? Parang ituloy mo lang yan, Zubiri. Para hindi na kayo pumalag mga senador. Kaya po, Senator Amy, tuloy nyo yung investigasyon. Aba, huwag kayong, dyan ako nagtataka eh. Di ba? Yung sa SMNI, bakit na nga nila inimbestigahan yung SMNI? Ano yung dahilan bakit nila inimbestigahan yung SMNI? Yung kay Duterte ba? Yung kaila Eric? Kaila Eric ba yung dahilan? Tama. Dahil na-contempt sila ka Eric di ba? Inimbestigahan nila. Yun. Isang salita lang po ni ka Eric. Di ba? Ano yung sinabi ni ka Eric? Na meron siyang source na 2 billion. I-correct nyo po ako Meron siyang source na 2 billion. Yung pondo ni Martin. Tapos nagpatawag kagad sila ng meeting, no? Bakit sila nag-investigasyon kagad? Dahil bakit po sila nag-investigasyon agad? Bakit po sila congressional inquiry agad? Para malinis nila yung pangalan ng speaker. Eto po, pinagbibintangan kayo ni Lagman, si Lagman, congressman. Pinagbibintangan na may ganyan, na may chacha. Involved yan si Pulong at si Ungab. Sinasabi nila PBA sa pagpapapirma. Ang tanong, bakit wala pong investigasyon? Bakit hindi po isa lang to si Congressman Lagman na mas nakakahiya po to. Inaakusahan po na may bayaran dyan sa chacha sa People's Initiative. Nagtukoy po at willing siya. No, willing siya na ipatestigo itong mga mayor na hawak niya mga mayor na magpapatunay na may bayaran na nagaganap sa People's Initiative. Bakit po biglang tumahimik na lang? Gusto nyo patahimikin na lang? Kunwari, ito na lang yung pagaganahin nyo, yung Senate version. Tuloy-tuloy pa rin yung pirma. Ito po. Tignan nyo po sagot ni Erwin Tulfo. Tinanong po siya siyempre ni Karen Davila. Anong masasabi nyo ron sa sinabi ni Lagman na nagkakabayaran? 100. Hindi raw nila yung alam yung info na yun. Sinulat ko nga, hindi ko naman mabasa yung sulat ko. Yung bayaran po, di ba? Doon sa may People's Initiative. Okay. Yun nga po bakit hindi nyo po imbestigahan para malaman nyo? Wala pala kay ideya. Sinasabi nila wala silang ideya Wala silang ideya doon sa sinasabi ni Lagman. No, wala silang parang wala kaming alam diyan. Hindi ba dapat alamin ninyo kasi involved ang Congress? Natatandaan ko nung si Franz Castro, isang congressman, naakusahan siya na gusto niyo siyang pinagtanggol niyo siya kay Duterte. Nagsagawa kayo ng isang session para kay Castro. 'Di ba? Tapos nung inakusahan si Martin na may 2 billion ni Ka Eric,
nagsagawa kaagad kayo ng investigasyon. Bakit ito po? Inaakusahan na yung Kongreso ang nangunguna. Bakit ayaw nyo linisin ang pangalan nyo ngayon? Yung tanong ko bakit hindi kayo mag-investigate? Okay. Sa sinasabi po nito ni Zubiri na ang gusto lang po, kaya po sila magtsatsatsya, purely economic provision lang. Di ba parang yan yung atas sa kanila ng Pangulo ng Pilipinas. Sige, purely economic lang tayo. Purely economic lang daw. Pero, tinanong po si Tulfo, si Erwin ni Karen Davila, mapipigilan talaga po bang masesentro lang sa economic yung pag-uusapan nyo? Ito po ang sagot ni Tulfo. Umamin si Tulfo na iba't iba yung pananaw ng congressman, no? Merong economic kasi yung sino raw mag-invest sa kanila kung 60% ay dapat pag-aari ng Pilipino, 40% lang yung dayuhan. Okay yun, valid. Pero yung iba raw, yung mga congressman daw, gusto po nila na magkaroon ng pagbabago sa term. Kino-question kasi nila, bakit yung mga senador, 12 years, sila, ganun yung termino. So dito pa lang, malinaw na pag binuksan nyo yan sa tiyatya, bubuksan din po yung political. Si Erwin Tulfo po ito nagsasalita. Hindi po sila, yung mga congressman po, ang mga issues po nila sa tiyatya, kasama po yung mga... Ibig sabihin, wala pong kasiguraduhan, hindi naman kaya ni Martin, hindi po kaya nito ni Zubiri na i-assure ang mga tao na pag binuksan po yung Constituent Assembly niyan, ay ang pag-uusapan nila purely economic lang. Yan na nga, ihihirit ng mga congressman. Yung term limit, lugi naman sila sa inyo. 12 years kayo, sila, ilang taon lang ba yung mga congressman? 9 years? Okay, ito pang hirit ni Ito pang hirit ni Karen Davila. Ewan ko lang kung na ano lang si Tulfo na medyo hindi niya lang alam ang sasagot niya. Ang ganda ng tanong ni Karen Davila May mga binago na kayo sa Kongreso, no? Katulad po ng manufacturing. Pwede na palang 100% yan. Yung mga pabrika, pwede na pala 100% foreign owned. Yung railways, 100% foreign owned. Yung telecom, 100% pwede na pala. Mali pala yung info ko. Yung info ko yung wala pang pagbabago. Ngayon po pala, nagkaroon na ng mga amendments sa batas ng Congress na pwede na po pala yung railways, telecom, pati po power, pwede na po pala yan na maging 100% foreign owned. Hindi na po kayo kailangan baguhin yung saligang batas. Pwede na pala Kung ang sinasabi ninyo yung provision sa batas, ito pa sinabi ni Karen Davila, nag-invest po ang US, hindi naman niya binigay na nagbigay po yung US ng 73 billion investment pledges. Pero hindi niya po sinabi na magbago kayo ng constitution. Ibig sabihin, yung umiikot si Pangulong Marcos, hindi niya naman pinangangako na magtsatsatsya Kaya ni Karen Davila, constitution po ba ang problema o yung climate, no? Yung pong investment climate ng Pilipinas. Yung pag sinabi pong investment climate, ipaliwanag lang natin ng konti kasi hindi nila ganong napagtunan. Yan yung kumusta ba rito, yung
Pag nagpasok ka ba ng pera, mabilis yung mga proseso? Wala bang mga ayaw lang tapatin, eh. Wala bang mga nanghihingi ng mga lagay-lagay, red tape, etc.? O yun po yun. Sabi naman ni Tulfo, gumagawa na kami ng batas para dyan. Hindi rin niya masagot eh. Kung talagang konstitusyon yun, kaya ayaw pumasok. So ibig sabihin mga kapatid, open na pala sa yung 100% na pag-aari ng railways, telecom at power. Open na pala sa lahat yan. Bakit wala pa rin nag-invest? Di po ba? Bakit wala pa rin nag-invest kung open na yan sa lahat? Pwede na pala yung foreigners na magme-ari ng mga yan nga, yung Mindanao Railways. Bakit walang takers? So, makikita natin na hindi po yung katulad ng paulit-ulit kong sinasabi dito, hindi po yung constitution yung babaguhin. Kung hindi, yung investors na makita nila yung pera nila ay lalago, yung pera nila ay safe. O, di ba? Isa nga sa mga sinasabi ko, lagi natin pinoproject na kaaway natin ng China. Hindi natin i-project na kaibigan natin yung China. Sinong matinong mag-invest sa atin? Kung kaaway natin, remember, dalawa po, saksi po ang mundo ngayon. Saksi po ang mundo dito po sa mga gera sa Ukraine, gera po sa yung Ukraine napakalapit po niya ng sa US. Pero yung pagiging malapit niya sa US, hindi po yan naging dahilan para hindi siya lusubin na Russia. Imaginein po ninyo, tayo po ang pinangangalandakan lang natin, hindi tayo papasukin ng China rito kasi nariyan yung US. Yung US po ang lapit, kaya nga ginera ng Russia yan. Wala po ako doon sa hinagap. Ayaw po ng mga tao ng Pilipinas yan na magkagera. Ayaw po ng China na magkagera kasi mga negosyante ang mga yan. Lalong ayaw na US. Makipaggera sila. Wala may gusto ng gera, pero yung projection natin sa ibang bansa, pag nagbasa po kayo ng news tungkol sa Pilipinas, ayan, lalo na yan, nadagdagan na naman. Sinita na naman tayo ng China. Bumabandera po yan eh. Kinukuha po yung mga balita na yan ng international press. Kaya ang dating po dito, pag nagkagera sa Taiwan at China, damay ang Pilipinas. Yun yung dating sa mundo. Pinoproject din ng Amerika na peprotektahan nila yung Taiwan. Kasi election time sa kanila eh. Ginagamit nila yung Taiwan. Parang ang Pilipinas, parang ang US, parang ang sentiment sa US, parang Pilipinas eh. Anti-China yung mga tao eh. Aminin na natin. Di ba? Yan ang katotohanan eh. Kung ako investor, taga-ibang bansa ko, wala akong alam sa Pilipinas. Ang dumarating sa akin na usapan anytime nabalita din dito, napanood ko sa TV. Tignan nyo nga. Sino yung mga taga-ibang bansa dyan na nakakapanood kayo tungkol sa Pilipinas? Di ba? Pinoproject natin na anytime parang makikipagdigmaan tayo kahit tayong mga Pilipino naman sa Pilipinas. Wala naman tayo nararamdaman na makikidigma tayo anytime. Pero ang projection natin sa ibang bansa, sino nga papasok dito na investor? May nagsabi pa sa inyo, di ba? Ang mahal-mahal ng kuryente. Ang hirap ng mga biyahe. Teka, baka may nakalimutan pa tayo. Yan lang po ang ating topic. Ngayon naman po, pwede na natin buksan ang ating mga komento, no? Para sa mga komento. At para sa inyong mga katanungan.
Pwede rin po kayong mag-likes at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan, basa. But binanggit yan ni Attorney Trixie regarding sa 100% na pwedeng ma-own ng investor. Sabi, bakit? Teka muna. Sabi, bakit sa anong dahilan na ang economic provision na ginawa nilang rason, more on next message. Di ba? Yun nga eh. Continuation. She added that there were to guarantee na wala pang ibang gagalawin sa constitution natin. Nabalita din dito na napanood ko sa TV. Ayan, guarantee na yan. Sino magagaranti? Si President Bongbong? Si President Marcos ang magagaranti na eto, ginagarantihan ko ng aking pananalita. Ay putya. Ilan na yung salita ni Pangulong Marcos na binago niya? Di ba? Tapos igagaranti niya na walang gagalawin na iba, kundi actually, yung mga gusto pala na mag-amend ng mga batas na hindi na kinakailangan baguhin ng lahat. Takantaka kasi ko, bakit po tsa-tsa lagi? Yung Amerika nga, daan taon na po ang nakalipas. Ang meron po sila, kaya may mga sikat na amendments eh. Fifth Amendment, First Amendment, yan po mga sikat, lagi ko naririnig yan. Amendment po ang pinagbuhusan nila ng pansin. From the horse's mouth na sinabi ni Erwin na hindi sila pareho ng mga pananaw. Tama. Ayun sinabi ni Erwin, no? Iba-iba yung pananaw ng mga congressman. Yung iba, ang gusto nila yung term. Hindi nag-awat si Erwin. Kung gusto nila ng mga termino, tingnan po ninyo ha. Halimbawa, nagko-convene na po as Constitutional Assembly o kung ano pa man. Pag humirit po yung isang congressman, sasabihin niya, I propose na gawing 6 years din ang termino ng congressman. Sino po ang pwedeng umangal? Sasabihin ba ng Pangulo, wala sa kasunduan, ay, Mr. President, we are co-equal branches of government. Igalang niyo po kami. Hindi niyo po kami sakop, co-equal po tayo. Real talk po yun, co-equal yan. Hindi po pwedeng makialam ang presidente pag nagsimula na po yung CONAS. Boss, pa-shoutout, topic saglit para sa aking iniibig. Hindi kita kayang hudasin kailanman. Huwag maniwala sa sabi-sabi. Good night. Junior. Grabe naman yung salitaan yung pagmamahal ba yan? Hudasin. Hindi pagtaksilan eh, hudasin. Grabe. Mabuhay ka, Sir Badong. Paki-shoutout kay Sumaya Di Basher. Watching from Marawi City. I'm always watching you, Sir Badong. Walang umangat dyan 6 years and they were very happy if that will happen. Walang umangal dyan 6 years. Salamat po. Alimbawa po, anong garantiya natin? Sige. Sinabi na, sige, economic provision lang. Nag-convene na ngayon, nag-convene. May isang nagsalita. I propose that the term of congressman should be 6 years. Sa congressman yun, di ba? Aangal ba yung senador? Teka muna, ang kasunduan natin, economic. Ay, wala kayong pakialam sa amin. May sarili kami. Voting separately tayo. Bakit nyo kami pakikialaman? Hindi nyo naman kami under. Tsaka maliwanag yan. Kaya nga CONAS eh. Separate yung boto nyo, separate yung boto namin. Mabubuksan po yan lahat. Hindi po pwede. Sino po pipigil? Kung gusto nilang buksan. Sila na po makapangyarihan dun. Meron po bang tagalabas na pwedeng makialam sa mga congressman, sa House of Representatives pag nag-plenary sila? Wala. Meron bang kapangyarihan ng kahit sino? Wala. Kahit Senado, kahit Pangulo, kahit Supreme Court.
Pag nag-convene yan na as constitutional assembly tama, wala na pong pwedeng pumigil dyan, sila mga congressman lang. Dito naman po mga senador lang. Tapos sasabihin nyo, sigurado kayo na economic lang. Sino nagagaranti? Ngayon pa lang sinasabi ni Erwin Tulfo, iba-iba yung gusto nilang baguhin. May mga congressman na termino ang gustong baguhin. Kung may nag-propose na parliamentary system, patay na. Tapos sa Senado, yung mga kalahati ng paano. Tandaan po ninyo, kalahati po ng senador ay re-electionist. Kung mapapayag nila yung kalahati ng Senado na mawala na yung senador, mawala na yung Senado, di ba? Posible ba yun? Kasi ang gastos tumakbo pang buong Pilipinas eh. Pwede po nilang baguhin ang lahat. Pag once na nagsimula na sila, wala pong makakapigil sa kanila.